Hello guys, welcome back to Dark Angels Intuitions. Welcome back for another reading para sa mga maka-resonate. And this is a no communication reading. So titignan natin kung bakit wala kayong communication, ano yung nararamdaman niyo sa isa't isa, anything. Tignan natin kung magkakaroon pa ba kayo ng communication ng person. So hindi to para sa lahat, okay? Takes what resonates and leave the rest. Cross watchers, this could be a vice versa. So if naka-resonate kayo, then this might be for you, and if not naman, might be this is not for you. So put yourself in a situation kung saan kayo naka-resonate. This is a timeless reading, so kung kailan nyo ito mapanood, anong taon nyo man ito mapanood, if napadpad kayo dito, then this reading might meant to find you. So let's see. What is your person's heart's hidden secret right now? Na wala kayong communication. Your person's heart's hidden secret. Return. Second chance, opportunity, make an amends. So, meron siyang feeling right now that he or she wanted to return. I shall return. Gusto niya bumalik. Okay, so let's see ano yung gusto niya sabihin sa'yo. Ano yung gusto sabihin sa'yo ng person mo? Other opinions. So, I feel bound by my culture and my family's belief on how I should live my life. I'm working towards breaking free from limiting myself based on their belief. So, I can sense different culture ang meron kayong dalawa. So, ikaw naman, ano yung heart's hidden secret mo? Okay. Your heart's hidden secret. Intimacy. Bonding, sensual, confiding. So, parang, kayong dalawa nito, you are in a great communication, great relationship, and merong something sa inyong dalawa na hinahanap-hanap nyo talaga, dalawa. So, yung bonding ninyo, sensual, you know what I mean. And yes, kaya nga, babalik siya sa'yo kasi nahanap-hanap ka niya. But the thing here is, andun siya sa point na meron kayong difference sa culture, belief. So, iba yung belief ng culture niya. Kumbaga, feeling ko lang ibang lahi to. And might be you're Filipina, ibang lahi to na may ibang culture, and yun yung problema sa inyong dalawa, kaya wala kayong communication ngayon. So, tignan natin ano yung nangyayari sa inyo ngayon. So, what is happening right now? Oops. What is happening right now? Okay. So, merong arguments na nangyari dito. Or may conflict na nangyari. And, nalaman mo to na siya is merong iba. So, feeling ko, dahil nga meron kayong different culture, dalawa, siguro nalaman mo na meron siyang kailangan, could be, tawag dito is, could be parental. So, meron siyang destiny na kailangan niyang gawin yun, responsibility niya yun as sa family niya, na kailangan
pagpatuloy niya yun. Tapos, nung nalaman mo to, baka sinabi niya to sa'yo, inopen up niya sa'yo. So, nag-away kayong dalawa, nagkaroon kayo ng conflict dalawa. But then your person still wanted to, kumbaga, tinatry niya yung best niya na intindihin mo yung sitwasyon. Kaya lang, syempre, para sa'yo, not same culture, hindi mo maintindihan to. So, nasa point siya ngayon na, parang nag-juggled siya. Kumbaga, siguro na-open up niya to sa'yo. Kumbaga, the very beginning, nasa point na aware ka na ito yung culture niya, ito yung itong mangyayari sa kanya. Pasensya na mainit. And aware ka about this, kaya lang, siguro in a way na may mga sinasabi siya sa'yo na pwedeng paniwalaan mo na baka isang araw, magbago yung isip niya, kung magpapatuloy yung relasyon ninyo, baka ikaw yung pipiliin niya, parang ganun. So, ang nangyari dito, ni-juggled siya between you and that person. So, nagkaroon sa'yo ng clarity dito. You know? Kasi itong person na to, parang nagiging brave talaga siya dito na to focus on your relationship as well as alam niya na meron din siyang someone na this, parang responsibility niya sa family niya na hindi niya dapat iwan din yun kasi parang parental kumbaga, hindi pa man sila siguro kasal pero meron destined na sila para ikasal. So, pero mahal ka nito. Mahal ka ng person mo. And I can see here na willing siya talaga, yung promise niya sa'yo, yun yung problema dahil alam niyang hindi siya sure na matutupad niya yung promise niya sa'yo. Though gusto niya naman sana matupad yun, kaya nga dito, sinasabi niya na I'm working towards breaking free from limiting myself based on my belief. So, he wanted to, but he's not sure. Parang para sa kanya malabo. Gustuin niya man, pero parang malabo. Kaya nga minsan, hindi siya nakakatulog sa gabi thinking about you, about your future. Kaya ka ba niyang ipaglaban kasi gusto ka niya, mahal ka niya. Until dito na nga sa point na nag-away na nga kayo, nagkaroon na ng clarity sa'yo na medyo malabo yung connection ninyong dalawa, parang nasa point na but syempre, as a person, especially kung babae ka, mararamdaman mo talaga na ako ba talaga yung pipiliin mo, ako ba talaga yung mahal mo, lalo na may alam ka ng mga ganong mga bagay, so nagtatalo kayo dito, kaya wala kayong communication. Pero babalik, may balak pa siyang babalik kasi nga sabi niya dito, return, second chance, opportunity, and making amends. Siguro magsusorry siya sa'yo. But let's see. Ano ba talaga yung nararamdaman niya para sa'yo? Ano yung nararamdaman niya para sa'yo? I can see Leo, Taurus, Libra. Sun, Moon, Rising, Venus. Ano ba talaga yung nararamdaman niya para sa'yo? Nasasaktan siya para sa'yo. I mean, nasasaktan siya sa mga nangyayari. You know? Kasi parang he or she felt na parang he is betraying you. Parang ganun. Niloloko ko siya o sinasaktan ko siya and nasasaktan ako pag ginagawa ko yun sa kanya. And because this person do really like you. And andun siya sa point na hindi siya nagiging masaya sa mga nangyayari. And gusto niya talaga, sa totoo lang, gusto niya talaga na ikaw yung gusto niya makasama. Ikaw yung pakakasalan niya. Ikaw yung gusto niya makasama one day. So, ikaw yung babalikan niya kasi wala kayong communication ngayon, di ba? So, ikaw yung babalikan niya. So, nasa point na hindi siya nakakatulog sa gabi thinking about you. Parang feeling niya nagiging unfair siya sa'yo and nalulungkot siya na alam niyang nasasaktan ka ngayon sa mga nangyayari. So, yun yung nararamdaman niya.
So ano yung nararamdaman mo sa sitwasyon na meron kayo ngayon? Ano yung nararamdaman mo ngayon? Para sa kanya, para sa mga nangyayari. Okay. So, honestly, yun na nga, aware ka talaga sa mga pwedeng mangyari dito sa inyo. But then, you really felt like itong bonding na meron kayo, gusto mo talaga to. Somehow, ramdam mo naman na alam mong gusto ka din niya. Sinabi niya yun sa'yo. Itong person na to, nagiging honest siya sa'yo sa katotohanan na kung anong pwedeng mangyari sa relationship ninyo in the future, na baka hindi kayo yung magkatuluyan, na baka one day may pakakasalan siya na iba. Aware ka dito, sinabi niya to sa'yo, and naging itong person na to, naging honest siya sa'yo. And kaya nga itong no communication ninyo ngayon, parang feeling mo, naiintindihan mo to. However, gusto mo pa din na kahit papano, kung ito naman yung decision niya, gusto mo pa din kahit papano, kahit maging friends man lang kayo, dalawa. Kasi gusto mo talagang bonding ninyo dalawa. Naiintindihan mo naman yun eh, naiintindihan mo naman to. Ang problema lang dito is, yung parang merong feeling ka dito na willing ka na to move forward and never look back. Parang meron ka ding feeling dito na you wanted to guard yourself from this person, your emotion, your feelings from this person, if ever that this person will come back to you at makipag-usap ulit. Naku-confuse ka pa din sa nararamdaman mo para sa person na to. Alam mo na may responsibility siya sa culture niya. And, but the thing here is, happy ka sa kanya, happy ka sa communication ninyo, sa bonding ninyong dalawa. But, if ever man, na hindi na siya babalik, feeling ko, na sense ko sa'yo, natatanggapin mo naman din yun. So, let's see. Ano yung plano niya? Other than may plano siyang bumalik, matutuloy ba tong plano niya? Ano yung other plan niya? Ano yung other plan ng person na to? This person is spying, stalking you on social media. Definitely, pwede din naman to, no? Pwede din naman to LDR, pwede din siya not LDR. But this person, during this time na no communication kayo, itong person na to is stalking you. And, honestly, wala siyang total, like, plan. Gusto niyang bumalik. Kaya lang, as a point na pwedeng pinipigilan siya ng mother niya, pwedeng pinipigilan siya ng parents niya, kasi parang merong parents involved dito. So, pwedeng nasa point na nagkakagulo din sila doon. Baka, itong other person na to, baka nag-aaway sila. So, parang kailangan niya, plano niya talaga muna ngayon is umiwas. Ayaw niya kasi na ma-involve ka sa mga nangyayari. And, andun din siya sa point na gusto niya munang tumahimik. And, gusto niya muna talaga na kumbaga, mahal ka naman niya, pero gusto niya munang kalmahin yung sitwasyon. Kasi nga parang pinipigilan siya nito. Nitong either parents niya to, kasi mother, father yung nakikita ko dito. Kasi hindi naman to pwedeng siya or asawa niya, kasi parang hindi ko nararamdaman. And, mahal ka kasi talaga niya, kaya lang kailangan niya munang tumahimik. Yun yung plano niya. Kailangan niya munang pakalmahin yung sitwasyon.
before siguro siya, titignan niya kung kaya niya ba talaga na magparamdam sa'yo ulit, magpakita sa'yo ulit or hindi na. Pero, ini-stalk ka lang nito. Chine-check ka lang niya sa social media. So, any plans from you towards this person? Any plans from you towards the situation, towards this person? You might be Cancer or Capricorn, Sun, Moon, Rising, Venus. Yung plano mo dito, kung talagang magpapakasal na siya. Okay? Ito, marriage card. Kung talagang magpapakasal na siya, hindi mo na siya tatanggapin. Kung sakaling babalik siya at maging honest siya sa'yo na kinasal na ako, pero ganito, ikaw pa din, mahal ko, yung mga ganun mga bagay, hindi mo na siya tatanggapin kasi ayaw mo yung dalawa kayo sa buhay niya. Ayaw mong majujuggle siya. So, parang, kung sakaling babalik siya at kinasal na siya, so, parang, hindi mo na lang siya tatanggapin. And, parang, hayaan mo na lang siya na magpatuloy sa buhay niya. And, yun yung plano mo dito, na kung sakaling babalik siya sa'yo, kasi ramdam mo naman na babalik pa siya. Kung sakaling babalik pa siya sa'yo, and gusto niyang magkabalikan kayo ulit, kahit mahal mo pa siya, hindi mo na siya tatanggapin. So, may tinatago ba siya sa'yo? You might also be dealing with, or you might be Taurus. I can see a big Cancer or Capricorn sign here sa part mo. You might have a Cancer or Capricorn sa chart mo, o malakas yung mga sign na yan sa chart mo. Or you might be a Cancer or Capricorn. So, let's see about your person. May tinatago pa ba siya sa'yo na hindi mo alam? Itong pagiging no communication ninyo, ginusto niya to, dinesisyon niya to, decided siya dito. Parang para sa kanya kasi ayaw niya ng gulo, ayaw niya ng away. And sila nung other person na yon, yung sino yung papakasalan niya, parang meron na talaga silang parang plan, you know, parang naiisip niya na din siguro sa mga sinasabi ng pamilya niya, ng parents niya. Parang nagkakaroon na din sa kanya ng clarity na malabo talaga yun sa inyo. And parang gusto niya na lang talaga ng changes sa buhay niya. And hindi niya lang to sinabi sa'yo, tinago niya to sa'yo na while kayong dalawa, while nandun kayo sa point na, you know, merong something sa inyo or may relasyon kayo, meron din sila. Kumbaga, okay din sila. So, pinagsabay niya kayong dalawa. Marunong lang talaga siya sigurong makipagsabay ng relasyon. Siguro ganun. Tinago niya kasi to sa'yo. And, because, alam mo, may nararamdaman talaga siya sa'yo. Kasi nakita niya yung worth mo. You are kind, you are very generous, you are very friendly, and gusto niya yung bonding ninyong dalawa. Yung intimacy na meron kayong dalawa. Gusto niya yun, hindi yun sabihin na niloloko ka niya in a way na niloloko ka lang niya, just gusto niya lang to have fun with you, no. Etong sabi natin, kaparental niya, kailangan niya tong bigyan ng attention, kailangan niya tong bigyan ng time as well because of ito yung ano ng family niya. So, syempre, you know, baka magsumbong or whatever. So, kailangan niya talaga bigyan ng time to as well as ikaw din kasi ikaw yung mahal niya. So, hindi niya to sinabi sa'yo. Parang pinagplanuhan niya lang to ng ganito. Kasi ayaw ka din niya mawala.
So, gusto niya kasi talaga yung relationship ninyong dalawa. Yung closeness ninyong dalawa. Gusto niya talaga yun. And ayaw niyang mawala yun. So, kahit nahihirapan na siya, sa totoo lang, minsan nabibigatan siya sa sitwasyon. And dahil nga, siguro sa gusto na talaga siguro ng parents niya na magpakasal siya doon sa person na yon. Baka gusto ng parents niya na pag uwi mo, pagpapakasal ka na, or baka pareho kayo nasa abroad, okay, example, then long distance kayo, or nasa isang bansa lang kayo pero hindi lang kayo magkasama, of course. So pag siguro gusto ng parents niya pag uwi niya, pakapakasal na siya doon. So sa kanya hindi siya ready, pero alam niya responsibility niya as part ng culture nila to. So alam niyang gagawin niya pa din to. Pero yun na nga, sabi niya dito, naghanap siya ng ibang parang ando siya sa point na meron siyang other opinion about sa ganito. Kaya nga naghahanap siya dito ng parang nagbe-breaking free siya from limiting his self based on their belief. So kaya ito yung ginagawa niya ngayon. Parang binabalanse niya yung sitwasyon. Para sa kanya, hindi naman siguro to, para sa kanya ha, hindi naman siguro to cheating kasi wala naman siya magagawa na kailangan niya naman atupagin talaga yun kasi yun yung parental niya. So, kailangan meron talagang relationship muna siguro talaga mangyayari sa kanila. Pwedeng mga ganun. Before talaga sila makasal, kailangan maging may closeness sa kanila. But then, ikaw naman kasi mahal ka niya. Gusto niya yung bonding ninyo, intimacy ninyo together. May nararamdaman talaga siya para sa'yo. So, ayaw ka din niya mawala. Kaya, ganun yung nangyayari. Pero ito yung hindi niya sinabi sa'yo. Na, siguro ang sinabi niya lang sa'yo is, alam mo na meron siyang parental. Pero hindi naman sila nag-uusap. Parang, siguro ang sinabi niya lang sa'yo na, alam mo na meron akong parental pero siguro darating yung araw, saka na siguro yon, parang ganon, hindi ako sure, para mga ganong mga bagay, para mag-stay ka lang sa kanya. Pero alam niya na yung decision niya, na-decision niya na to, baka pinili niya nga siguro to para pakasalan niya. Diba may mga other culture, especially, hindi na ako mag-mention, sa may mga other culture na alam ko na pipili sila ng mapapangasawa nila. Then, kailangan nila magkaroon ng communication doon, sense of relationship, para pag-uwi or para pagkita na sila, magkasal na sila dalawa. So, ganun din nangyayari sa kanya. Hindi niya lang sinabi sa'yo yun. Ang sinabi niya sa'yo, meron, pero hindi sila nag-uusap. And parang, saka na lang. Parang para sa kanya, hindi naman ako seryoso doon, or hindi din ako sure, or baka mga ganung mga bagay. So, para mag-stay ka lang sa relationship ninyo. So, pero ikaw, aware ka na, alam mo naman na to. So, ikaw, meron ka bang tinatago sa person na to? Meron ba siyang hindi alam about you? Meron. Meron kang ex, plus ito siya. Pero, feeling ko naman, I don't know kung may asawa ka back home, or ex mo to na kinakausap mo pa din, na hindi mo lang din sinasabi sa kanya. Pero, dalawa kasi sila eh. So, itong isa is, ito siya, and the other one could be definitely an ex. And dumating sa point na hindi ka nga minsan nakakatulog sa gabi thinking about your decision na gagawin mo. And however, during your relationship, naglalakas loob ka lang din talaga na to be happy, to have fun with this person. Though alam mo na meron kang responsibility and meron nag-aantay sa'yo, could be back home. Okay, might be itong reading na to para sa mga nasa abroad. And kasi meron responsibility with family and meron ding children involved dito. So meron kang ganito.
hindi mo to sinabi sa kanya, hindi mo pa to na-open sa kanya. Kasi feeling ko hindi naman kayo nag-uusap. Hindi na kayo nag-uusap ng ex. Could be, hindi ko lang alam kung ex mo na totally to. Siguro hindi lang kayo official na naghiwalay. Siguro naghiwalay kayo during na nasa abroad ka na, and then hindi lang officially like face to face na hiwalay kayo. And there is still baka para sa'yo, there is still a possibility na magkakabalikan pa kayo pag makauwi ka ng Pinas. Could be, pwedeng ganun yun. So, nag-worried ka din about this during the time na meron kang relationship with this person. Kaya nga nakikita ko dito sa'yo, siguro nung nalaman mo na meron nga siyang parental, parang para sa'yo, okay, tignan natin kung anong pwedeng mangyari. Hindi ka sobrang nag-hold on sa person na to. Kasi nga, meron ding possibility na baka uuwi ka. Possible na meron ding pagbabalikan na mangyari sa inyo ng ex mo. So, parang nga sa'yo dito is, parang kalmado ka lang. Nasasaktan ka, yes, nasasaktan ka. Pero para sa'yo, tanggap mo lang din. Meron ka nga ditong feeling na magpatuloy na lang ako, mag-move forward na lang ako and never look back from this, or i-guard ko na lang yung sarili ko sa kanya pagbalik niya. Hayaan ko na lang siya na magpatuloy na lang talaga doon, wala akong magagawa doon. Kasi nga meron ka, alam mong meron ka ding possibility na magkakabalikan din kayo ng ex mo back home. So, kaya nga nandito yung mo dito, feelings mo na kung sakaling magpaparamdam siya sa'yo ulit and kasal na siya, hindi mo na siya tatanggapin. So, para saan pa? Parang ganun. So, yun. See? Itong other person na to, or itong ex mo, there is a possibility na family kayo nito. Dami na din kayong pinagdaanan nito. Eh, hindi lang talaga kayo nag-uusap ngayon kasi bumagat yung problem ninyong dalawa. No, siguro nung time na nandito ka na nandito ka na, nasa abroad ka na, and nagkagulo-gulo kayo, and hindi kayo nag-uusap. Kaya nung nakalala mo siya, medyo karoon ng intimacy. So, yun. Anyway, tignan natin. Babalik pa ba talaga siya? As nasabi dito is return, second chance, making amends. So, magte-take siya ng opportunity, might be to communicate with you. So, mangyayari ba to? Tignan natin. Feeling ko, mamimiss ka niya, kaya kanya, siguro magkakaroon kayo ng communication nito. Yes, babalik pa siya, kasi mamimiss ka talaga niya, or yeah, mamimiss ka niya. But then, as a point kasi na, hindi na kayo magiging katulad ng dati. Parang nasa point na babalik siya, ikaw naman, tanggap mo na hindi na siya, wala na kayo. Mahirap na talaga na maging kayo pa. Mahirap nang umasa sa relasyon ninyong dalawa. So, possible na ikaw, nakafocus ka na din siguro sa buhay mo na wala siya. And, pagbabalik niya to, mako-confuse ka. However, kasi siguro babalik yung feelings, yung happiness. Mako-confuse ka sa mararamdaman mo. But then, andun din sa point na itong person na to, even pag mag-usap kayo ulit, siya even na maiipit siya in a way sa nararamdaman niya, kasi nga definitely na siya, engaged na siya with that person na kailangan niyang pakasalan, and mararamdaman niya sa'yo pagka magkaroon na kayo ulit ng communication, kasi mamimiss ka talaga ng person na to, and makipag-usap talaga to siya sa'yo ulit, because this is his or her wish fulfillment na mag-usap kayong dalawa. But definitely wala ding mangyayari sa relationship ninyo. Very obvious naman from the beginning. Wala mangyayari. Parang tanggap ninyo sa isa't isa, or tanggap mo yung mga possibility na pwedeng mangyari. Kumbaga, para sa'yo, ka lang, nagiging practical ka lang sa mga, kumbaga, prepared ka sa mga pwedeng mangyari, ganun. So, possible sign on your part could be also Gemini.
or an yeah, Gemini, Sun, Moon, Rising, Venus, or a Virgo. So, Libra, Pisces. So, let's see for the last drop. Kasi feeling ko lang kasi dito, no, see, kung sakali man na ipaglaban mo tong relasyon na to, or ipaglaban niya itong relasyon ninyo, na gusto niya talaga na magkaroon kayo ng relationship, possible kasi magiging dalawa kayo sa buhay ng person na to. So, parang lalo lang siya talaga mahihirapan if ever man na pipilitin niya yung sarili niya sa'yo talaga. Dahil sa, ikaw naman kasi pwede mo naman siya mahalin ulit eh. Nandun lang, kaya lang, marunong ka lang talaga na magbalanse ng nararamdaman mo dahil tanggap mo, alam mo yung mga pwede mangyari. So, itong person na to, kung sakaling gagawin niya yung best niya na ipaglaban ka, magkakaroon talaga dito ng conflict. So, better na lang yun na either ikaw na lang talaga yung umiwas sa person na to. Whether married naman siya or engaged lang pa. Ikaw na lang yung umiwas at hayaan mo na lang siya magpatuloy sa buhay niya. And ikaw naman, magpapatuloy ka din sa buhay na pinili mo. So, yun. That is my reading for you. Thank you and God bless.